beloved Boss Mike Cervera. Paano ito mga DDS? Itama natin mga kababayan. Ang mga sakit nyo, hindi tayo Naku, eto pa rin. Usaping budget kasi mga kababayan eh. Usaping budget to. Eto yung mga fake news. pwedeng magkasakit sa panahong ito. Bakit? Naka-zero budget ang PhilHealth. Teka, ang bidyong ito ay isang malaking fake news dahil ang PhilHealth ay may halos 700 billion reserve funds. Pakinggan nyo maigi to na lagi ring sinisira ng mga DDS pakinggan ninyo. Sapat yan para sa operasyon ng PhilHealth ng mahigit sa 2 taon. The BICAM understands PhilHealth's capacity to continue managing the National Health Insurance Program given its surplus funds. Our financial position is strong and sufficient to sustain our operations. Yan. Sa katunayan, Nakita nyo mga kababayan, kayang-kayang isustain. mas malaki ang pondo ng PhilHealth para sa 2025. Kita nyo, mas malaki pa pala ang pondo ng PhilHealth para sa 2025. Mula 259 billion pesos sa taong 2024 na ngayon ay magiging 284 billion para sa taong 2025. O anong inangal-ngal ng mga DDS? Hindi ko magets. Kung tumaas pa ng ilang percent ito? 10%, 15%? Wait, ilang percent tinaas? Wait. 5. Mula 259 billion pesos sa taong 2024 na ngayon ay magiging 284 billion para sa taong 2025. Mas mataas siya ng 25 billion o halos 10%. Kita nyo mga kababayan, tumaas pa pala. Yan kasi hindi maintindihan ng mga tanga. Tandaan nyo to mga kababayan. Eto lang, ibibigyan ko na naman kayo ng sample. Yung mga magagaling sa negosyo, ganito. Biruin ninyo yung magagaling sa negosyo, yung walang negosyo, nagpapayo. Puta, ganun yung mga DDS, mga kababayan. Ganito ulitin ko lang para maintindihan ninyo. Yung magaling sa negosyo, parang si Henry C. Magaling sa negosyo. Abay, pinapayuhan mga kababayan ng walang negosyo. Puta, ang daming ganyan sa akin mga kababayan. Puta, ito mga kababayan true to life ito. Puta, dami ko. Siyempre may mga negosyo ako. Abay, pagka nasa mga kababayan, sa isang piling, pag isang kainan na may meeting. Mga kababayan, may mga nakakausap ako pag tinanong ako ano negosyo ko. Mga kababayan, ano lang ho O down to earth tayo dapat lagi. Ano lang ho ako, isa lang ho akong barbero. Tapos meron po akong may barbershop po ko, parlor. Ganon. Mga kababayan. Sabi niya ganon. Ganito yan. Oo, gawin mo ganito. Ganito gawin mo. Ganito ganyan. Tatanungin ko, boss, ganun kasi ko, boss, ano pong negosyo ninyo? Wala, iniisip ko pa nga Puta, ganyan yung mga DDS. Puta, nagpapayo, wala namang negosyo. Pinapayuhan yung successful. Ay, nako mga kababayan. So, gets nyo na mga kababayan. Gets ko na, no? Kung ano sila at ano ang gobyerno natin. Siguro naman maliwanag yan, Ganun na ganun ang mga DDS. Pagtatanungin nyo, ano negosyo nyo? Biruin nyo yung successful sa negosyo, pinapayuhan nyo. Binabas nyo, tinuturuan nyo pa kung paano gagawin sa sarili niyang negosyo. Mga kababayan, ibang klase. Example ko lang yun Example ba? Baka sabihin nila, ayan, sabi ni Mike Cervera, ginawang negosyo ang gobyerno. Kita nyo, mga bobo talaga. Diba? Eto na. Aso. Ikaw na kinakaltasan monthly, hindi mo mapapakinabangan ang PhilHealth mo. Teka, fake news talaga yan. Allow me to assure everyone that PhilHealth will continue to pay for the health benefits of all Filipinos
with or without government subsidy. It is our goal to finance the best care and benefits available. O yan, maliwanag. Maliwanag! Maliwanag, mga kababayan. Kita nyo, biglang natarot yung pilit. Kamakailan, mga kababayan, nangunguna pang nagre-reklamo yan. O, kininam na eh. Di kagtal na, sukatang ka. Kung ano apo bumbong. Kung ano apo bumbong. Di kagtal na na eh. Ay sukatang ka. Wala na. O, tuloy. Hindi dapat mangamba ang lahat ng miyembro ng PhilHealth. Yan, huwag kayong mangamba. Lahat ng mga lumabas dyan, propaganda, mga kababayan. Lahat ang ginagawa ng mga yan. Propaganda! Para maipanira kay kanino? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Gumagastos sila ng bilyon, mga kababayan, ang ginagastos nila para siraan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong. Eloy! Kaya huwag basta-basta maniniwala sa multimilyong black propaganda na ito. Kita nyo? Black propaganda yan, mga kababayan. Yang mga yan! Yan! Diba? Ano ba sinusulong ng AKAP? Mas matindi pa ba yan sa pangangailangan pang kalusugan? Oops! Teka, mali na naman yan. Alam nyo ba ng AKAP ay ang kauna-unahang programa na tumutulong sa mga Filipino taxpayers na kapusang kita? Sa Kita nyo, tumutulong naman pala. Kaya lang, mga kababayan, yung mga DDS, lahat na lang kasi ng gagawing proyekto ng Pangulo, para sa kanila masama yan. Para sa kanila. Ginagawan ng pera ng mga taong gobyerno. Bakit kanyo nasasabi nila yan? Kasi gawain nila yun. Gawain nila yung gagawa ng proyekto para pagkakitaan tulad ni Sara, example. Di po ba? Example na lang, huwag na tayong lumayo. Kay Sara na lang eh. Anong ginawa niya? Resibo nga lang yung proyekto eh. Tama, mali. Ang ginawa ni Sara, resibo na lang yung proyekto para pagkakitaan niya. Biruin nyo, mga kababayan, abay, multo lang yung kausap niya. Nakipag-usap lang sa multo si Sara, nagkapera na. Di ba? Yan, mga kababayan. Ganyan sila, kaya ang ginagawa nila, itinatapon lahat kay Pangulong Bongbong. Para nang sa ganon, ma-divert lahat ng mga ginawa nila noon at ginawa ni Sara ngayon. Ganun lang kasimple, mga kababayan. Taktika ng mga gumagawa ng masama. Ganyan sila, mga kababayan. Ang taktika nila, ibibintang natin yung ating ginawa ng hindi mapag-usapan. Lahat ng mga nagawa natin. Ang tutukan at ang gawin nating propaganda, ibintang kay Bongbong Marcos. Para siya ang pag-usapan at ang sentro ng mga tao kay Bongbong Marcos lang. Ganun, mga kababayan. Mga kababayan, yung style na yan, panahon na panahon pa ng Pangulong Emilio Aguinaldo, ginawa na yan kay Andres Bonifacio. Mga kababayan, politika. Masanay tayo sa mga kasaysayan. Ulitin ko lang. Yang style na yan, ginawa na yan. Sa panahon ni Andres Bonifacio. Tuloy. Lukuyan, mahigit 4 na milyong pamilyang Pilipino na ang natulungan ng AKAP upang di tuluyang masadlak sa kahirapan. Syempre, sasabihin ng mga yan. Alam nyo namang mga DDS, walang katapusan, Sasabihin nila, pakita nyo nga yung resibo? Pakita nyo nga yung mga, kung sino yung mga tumanggap niyan. Ganun, mga kababayan eh. Di ba? Kita nyo ayan nandyan na lahat na. Video! Event! Pag-aabot! Lahat, mga kababayan, nandyan na, pero yung mga yan, nagtatanga-tangahan pa rin. Sasabihin ng mga yan, pakita nyo nga yung resibo kung sino talaga tumanggap niyan. Putang inang katwiran, mga kababayan. Ibang klase. Masusuya ka na lang eh. Pagka binigyan mo ng resibo, kung sino tumanggap, peke yan eh. Walang katapusan yan, mga kababayan.
Walang katapusan. Kapag ka nabuta na, o ano gagawin nila? Iiwan na nila. Pupunta na naman at gagawa na naman ng palibago. Mga kababayan. Saan lulugar ang Pangulo? Sumagot na lang na sumagot sa kanila. Di ba mga kababayan? Sumagot na lang sa mga ito. Eh hindi na makakapagtrabaho ang Pangulo pagka ganyan. Di ba? Di ba? Ganun mga kababayan naman nangyayari. O, maniniwala ka pa ba sa fake news na katulad nito? Mga DDS maniniwala pa dyan. Eh bakit mga kababayan? Ilan lang naman nanonood sa ating DDS eh. Yung iba rito, mga basher lang. Pero hindi naman DDS talaga. Kaya mga kababayan, para makatulong kayo sa mga yan, i-share nyo sa kapitbahay yung DDS. Naka-live tayo ngayon. Our beloved Boss Mike Cervera.